Alam niyo ba, isa sa pinanghihinayangan ko sa buhay ko or sa past ko is that hindi ako nag-skincare ng maaga. Yeah. What's up you guys? Today, magkakaroon ako ng tips sa inyo, especially sa mga beginners dyan or gusto na magsimula mag-skincare. Itong mga tips na to makakatulong sa inyo on choosing and also yung, alam niyo yung first step in doing skincare. So, today yun ang gagawin natin. Sana makatulong tong video sa inyo sa mga nagsisimula pa lang dyan sa skincare. Kasi, again, ako personally, for me, talagang mas importante sa akin ang skincare. Kasi alisin mo man to, maganda ka pa rin or maganda pa rin ang kutis mo. Alam niyo yun? So, talagang super duper importante sa akin ang skincare, which is talagang pinanghihinayangan ko kung bakit hindi ako nagsimula na maaga. So, sa mga college student dyan, late na kayo, dapat nagsimula kayo ng high school. Kasi ako, personally, tingin ko ang high school, dapat nagsisimula na mag-skincare. Kasi yan yung transition into puberty. Or kung mas earlier kayo, like for example, grade 6 or grade 5 kayo, nag-start mag-puberty, makakatulong din to sa inyo. Pero ito talaga marirecommend ko sa mga high school student dyan. So, makakatulong to sa inyo. And also sa mga college student, hindi pa huli ang lahat. You can start anytime. So, today, yun ang gagawin natin. I will be helping you guys sa skincare. Unahin ko na ang disclaimer. Ito, you guys, based to sa experience ko, not based sa experience ng iba or sinabi sa akin ng derma. It's up to you kung iti-take nyo siya or iti-take nyo for considerations yung mga sasabihin ko ngayon. But this is based on my experience lang. Ang basics sa mga product na i-discuss ko sa inyo or tips na ibibigay ko sa inyo, you guys, is etong mga products na to or etong mga tips na to, talagang mild and gentle sila na suited for your age. Na hindi ka mag-worry baka magkaroon ng epekto sa inyo or hindi magandang epekto sa inyo in the long run. Okay, unahin natin ang wash and soap. Isa lang to, pag samahin na natin, maghanap kayo ng mild na soap. Huwag muna kayo magpaputi or use Kojic soap. Huwag muna for now. Alagaan nyo muna yung kutis nyo. Parang i-bulletproof nyo siya na pag ahead of time na gumamit na kayo na medyo mas intense na facial wash or, you know, soap. Meron na kayong foundation ba? So, ako masasuggest ko sa inyo is find a good moisturizing soap. Maraming moisturizing soap in the market. Hindi kayo mag-aalala to find one. And bakit nga ba moisturizing soap or cleanser or wash? Kasi, during high school, mapapansin nyo yan, mas exposed tayo sa arawan. Sobrang exposure, andyan ang ROTC and all that, you know, stuff na lagi kayo nasa arawan. Kasi ang moisturize, you guys, every time we head out in the sun, naluluto ang kutis natin. Parang pag nagluto ka ng itlog, di ba? Under the heat, maluluto yung itlog. Ganun din ang kutis natin. Pero hindi lang ganun ka-intense like yung pagluto ng itlog. Pero ganun pa rin yung effect nun. In a long process, maluluto siya na maluluto. Kaya moisturizing ang ma-recommend ko sa inyo is that para yung nalutong kutis nyo, ma-moisturize nyo or mapalambot ng moisturizing soap or wash. Para maalis nyo yung wrinkle up or ma-prevent yung skin nyo sa pagsunog pa or para ma-prevent nyo rin yung wrinkles and aging. Kung mag-recommend ako sa inyo, try nyo ang Dove soap. For the facial wash, meron din. You can use Dove soap as well. Or Olay, moisturizing din sila. You can also try Celotic water-based wash. And then yung Cetaphil din, appropriate yun. Magagandang wash yan for your age. Tips naman, mag-wash kayo every time na may exposure kayo sa sun. Kahit nasa loob kayo ng school, for example, nag-ROTC kayo or naglaro kayo on the field na arawan talaga, pagpasok nyo or after nyo, mag-wash kayo ng face. Ilang yung nakaka-moisturize at the same time, maalisin niya rin yung sebum and also yung dirt na nasa mukha nyo. Clean face is very, very good. So, kung palagi kayo nasa arawan, mag-wash din kayo palagi para maalis ang dumi to prevent you from having pimples or skin irritation as well. And also, wash din kayo sa gabi bago kayo matulog. Sa moisturizer naman, ang marirecommend ko sa inyo, again, mild and water-based. Ang mga water-based, suited yan sa inyo for your age. Avoid nyo may mga moisturizer na merong alcohol. Pwede siyang mag-trigger ng something sa skin nyo that may cause acne. Alam nyo yun, mga ganong factor. Sa atin dito, marami tayong skin type. Meron tayong dry, meron tayong normal, meron tayong normal combination skin, merong oily skin. A water-based moisturizer ang makakatulong sa inyo. Kasi all skin type pwede siya. At ang pinaka-importante is find a best moisturizer for yourself. Kasi marami nga tayong skin type. Kasi may mga water-based din na moisturizer na okay lang for dry skin. Meron din okay for
normal skin. Find a water-based and perfect match for your skin. Eto, try nyo. Try nyo ang Nivea Moisturizing Cream. Maganda yan. Suited din for your age kasi water-based din yan as well. Ginagamit nga yan ng mga bata eh. So, that is safe for you guys. And okay din yan for dry skin. And also the Celetec water gel na moisturizing, okay din yan. Suited yon for oily combination skin. And for those who have oily skin, recommend ko naman sa inyo yung Myra E Vitasoft na cream. Yan, okay yan. Yan, mga products na minention ko, okay yan sa age nyo. So, you can try it out kasi water-based siya and also gentle lang siya sa skin. Hindi siya, wala siya masyadong eklabo na papaputiin kayo. Promising na benefits, but it will moisturize you and it will help your skin to be supple at mas makinis. Additional tip, you guys, ang moisturizer nyo, gamitin nyo siya sa umaga at sa gabi. Sa lotion, same as sa wash ito, marirecommend ko sa inyo, something moisture. Actually, lahat, no? More on moisturizing. It's because mas kailangan nyo yan. Kasi yung stage nyo, talagang playful eh. Maraming arawan talaga. So, moisturizing talaga, yan ang makakatulong sa inyo para mapalambot nyo yung mga nasunog na balat nyo. Hindi kayo mag-wrinkle up or mag-age kaagad. So, sa lotion, ganun din. Ma-recommend ko sa inyo something moisturizing na ma-prevent kayo to have a dry skin para hindi kayo kagad mag-wrinkle up or mag-age kaagad. At the same time, bulletproof na rin yung skin nyo. In the long run, nagagamit kayo ng medyo mas intense na lotion or intense na cream. So, moisturizing lotion is a must sa katawan kasi sobrang drying ang init ng araw sa atin, especially sa skin. Like Dove lotion, maganda yan. Lotion din na may mga shea butter, maganda yan kasi intense moisture ang bibigay niyan sa inyo and intense na hydration din at the same time. And Nivea din, okay din yung mga lotion nila. Tips ulit you guys, gawin nyo to sa umaga at saka sa gabi. Lagyan nyo rin yung mga parte ng katawan nyo na hindi masyadong nakikita, like singit, kasi makakatulong yan to prevent yung darkening and also irritation na nagkikis-kisan. At napaka-importante, isama nyo ang kamay at ang paa. Yan, dalawang yan ang pinakamabilis mag-wrinkle up or mag-age. So, kung mapapansin nyo, ang paa natin, mas extra drying sila compare sa skin natin sa arms or sa legs. Yan paa, super dry yan. So, yan, i-double moisturize nyo, i-lotion nyo palagi. At itong last, you guys, sa akin, ang personally, pinaka-importante. At paulit-ulit ko na rin sinasabi, a sunscreen and a sunblock is a must. Kahit hindi na kayo mag-lotion, kahit hindi na kayo mag-moisturizing cream, a sunblock is a must. Actually, yung anak ko at the age of 11, nag-start na siya mag-sunblock kasi sobrang init. Dami niya activity outdoors na talagang may separate sunblock na siya. At that age, nilagyan ko na siya. Hindi pa siya under puberty that time. Until now, gumagamit pa rin siya. So ako, a sunblock is a must kasi makakatulong yan. Moisturize your skin to help you to protect your skin from the sun as well. Yung UVA, UVB, aging, ang daming benefits ng sunscreen na makakatulong talaga sa inyo. May also help you na magpaputi or wag mangitim. So, makakatulong siya talaga. Maraming sunblock in the market. Hindi kayo mawawala. Hindi tayo mawawala niyan. Maraming yan. So, kung outdoors lang naman like school and mamamasyal kayo sa labas, ang gamitin nyo yung mga SPF of 50, okay na yan. Pero pag magsiswimming kayo, dapat higher. Like 69, pataas, 100, 150, okay yan for swimming. At 30 minutes before kayo umalis or mag-swimming or umalis ng bahay nyo, dapat naka-sunblock na kayo or naka-sunscreen. At also, dapat face and body siya, hindi lang siya sa face and sa body. Pwede kayong kumuha ng separate na sunscreen na appropriate sa mukha. And separate din na lotion. Or meron din dyan in the market na pwede ng face and body. Ito you guys, mga extra tip ko lang sa inyo. Depende sa pangangailangan. Okay? So, unahin na natin. Napaminsan-minsan, mag-mask din kayo. Alam ko medyo expensive to. Pero, nakaka-freshen up at saka mas boost kasi yung mask eh. I mean, kung yung moisturizing nyo, parang 4 times ang benefits na binibigay ng mask. So, gumamit din kayo ng mask sa inyong mukha. Siguro mga once a week okay na. Pero kung budget-friendly ang hinahanap nyo, try nyo yung aloe vera gel kasi maganda siya sa skin. At the same time, marami siyang benefits sa mga acne at saka mga irritation sa skin. Nakakatulong din siya. Sa burn, nakakatulong din siya. And you can leave it overnight na hindi na kailangan kayo mag-antay ng 30 minutes or 20 minutes para alisin or matapos yung face mask nyo. You can leave it at night, ilagay nyo sa mukha nyo, and then matulog kayo, kinabukasan,
wash it, okay na ulit ang skin nyo. So yun, find a mask suited for you, and or kung budget friendly yung hinahanap nyo, aloe vera gel, okay. Kung meron naman kayong intense acne problem, you guys, try nyo, baka kulang kayo sa paghugas ng mukha or laging talagang madumi yung face nyo, kaya nagkakaroon kayo ng acne problem. Try to wash regularly, as in maraming beses sa isang araw. May mga skin kasi, like for oily skin, mas madali sila makahagap ng dumi or pollution sa mukha. That may cause, alam nyo na, acne. Pero, kung intense na yan, ibig sabihin you're not washing enough. However, kung hindi pa rin solusyon, ang pag-wash ng palagi, magkonsulta na kayo sa derma kasi very, very important yan. Sila kasi medyo mas intense ang maitutulong nila sa inyo in terms of acne. So ako, pag intense na talaga ang acne problems nyo at sa tingin nyo yung pag-wash, pag-moisturizing, all that good stuff, hindi na nakakatulong, pumunta na kayo sa derma. Sa after acne naman, or after pimple, or scars in general, no, kahit anong klaseng scars, dapat meron kayong Sebo de Macho. Yung Sebo de Macho talagang nakatulong yan sa akin. Almost lahat ng mga small pecklets ko on my legs nawala because of Sebo de Macho. Talagang nakatulong siya. Ever since bata pa ako, elementary pa lang ako, nasa Sebo de Macho na ako at marami akong peklat na talagang naalis niya. Pero, yung Sebo de Macho, medyo matagal-tagal lang. Pero budget friendly yan kasi sobrang mura niya. Pero kung may budget naman kayo, you can try like a rosehip oil, yung gold yung gold yung laman, hindi yung white. Yung gold yung laman after acne or yung scars ng acne or basic scars, makakatulong yan sa inyo. Kung may budget kayo, go for rosehip oil. Now, kung budget friendly ang hinahanap nyo, go for Sebo de Macho. Underrated yan Sebo de Macho, pero talaga nakakatulong siya. Lastly, huwag nyong iiwanan lips. Dapat lagi kayo meron lip balm or lip moisturizer. Mas maganda na rin kung may SPF yan para makatulong rin sa burn. Burn din ang lips natin, mapapansin nyo yan. So, yun. Windburn yan, makakatulong din ang lip balm or lip moisturizer. So, mas maganda kung may SPF sa Watson, marami yan, you can check it out. So, regularly kayo mag-lip balm, ha? Ano nakatulong to sa inyo? And kung may mga tanong pa kayo, comment kayo sa baba. Kung alam ko, sasagutin ko yan. Kung hindi, sasagutin ko pa rin. Comment lang kayo sa baba, you guys, kung may mga tanong pa kayo sa mga nagsisimula ng skincare dyan. Napakasimple lang nito, you guys. Wash, moisturize, lotion, sunblock. 4 na step lang, napakadali niyan. So, do it regularly. Makakatulong talaga siya sa inyo in the long run. As much as possible, again, you want to have a bulletproof skin, especially in times na kailangan nyo na mag-anti-aging, in times na kailangan nyo na ng, alam mo yun, ibang factor, like gusto nyo magpaputi. Maganda na yung foundation nyo kasi well-moisturized sila and well-nourished during the time na high school pa lang kayo in college. So, ako, very, very important to sa mga nagsisimula dyan. Another tip, find the best product for you guys. Hindi porket okay sa akin, okay din sa inyo. Or okay sa kaibigan nyo, okay din sa inyo. Or okay sa inyo, okay din sa iba. Find the best product for you guys. Yung suited sa inyo. Trial and error lang yan sa simula. But kung mahanap nyo na ang perfect match sa inyo, stay there. That's it for this video. I hope you guys enjoy watching it. If you did, don't forget to leave me a like. At kung may mga question kayo, comment lang kayo sa baba. Okay? At kung may mga suggestion kayo on what video to do next, comment lang kayo sa baba. Thank you very much for watching. Don't forget to be happy all the time and have a great day. Bye guys! What's up? If you want to see my latest video, guys, ito yan. Click nyo lang yan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, click mo yung pagmumukha ko dyan. All of my social medias will be down here, so go and check me out there. And I would like to say hi to Charito Rivero. Hello, Charito. Thank you for always remembering me. I love you, and I'll see you guys. Bye!